Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay isa sa pinaka-brutal na nangyaring kaso sa Tacso, Mexico. Isang babae kasi ang bigla na lamang nawala na parang bula. At makalipas ang ilang araw, natagpuan ng mga pulis ang babae sa isang kusina sa karinderya. Hindi nagluluto ang babae sa loob ng kusina, sapagkat ang babae mismo ang laman ng nasabing kaldero sa loob ng kusina. Ating ang talakayin at isa-isahin kung paano nga ba ginawa ng sospek ang karumal-dumal na krimen na ito. Kung saan pinaniniwalaan nga na iniwalay-ihiwalay niya ang kanyang asawa at sinasabi din na tila ba niluto niya pa ito. Ang babaeng biktima nga ay kinilalang si Magdalena Aguilar Romero, 28 years old. Si Magdalena ay ipinanganak ng taong 1990 sa Mexico at mayroon siyang dalawang mga kapatid na mga lalaki. Ang kanyang tatay ay si Juan, isang highly skilled na minero, at ang kanyang nanay naman ay si Maria, isang housewife na ginugol ang kanyang buhay para sa pag-aalaga sa kanyang tatlong mga anak. Mula pagkabata, mataas na ang pangarap ni Magdalena at gusto niya maging isang professional. Matapos nga ang high school, nagkolehiyo siya at kumuha siya ng kursong nutrition. Gusto ni Magdalena na maging registered dietitian o nutritionist nang sa gayoy ay makatulong siya sa mga tao tungkol sa kanilang kalusugan at problema sa pagdadayet. Inilarawan nga si Magdalena ng kanyang mga kaibigan bilang masayahin, matulungin at mabait. Palagi umanong nakangiti si Magdalena at maaasahan na kaibigan. Taong 2011 habang nag-aaral si Magdalena, nakilala niya ang lalaki na si Cesar Gomez Arniega, 35 years old. Agad namang nagkamubitihan si Magdalena at Cesar. Kaya naman hindi nagtagal, formal nga silang nagkaroon ng isang relasyon. Ang relasyon nga ni Magdalena at Cesar ay mala fairy tale ayon sa nakakilala sa kanila kahit na 7 taon ang agwat ng edad ng dalawa. At makalipas nga ang 6 na buwan, nadiskubre ni Magdalena na siya ay nagdadalang tao. Napakasaya nga ni Magdalena at Cesar dahil sa bagong biyaya na kanilang natanggap. Hindi nagtagal, ikinasal na nga sina Magdalena at Cesar. At dahil nga buntis na si Magdalena, kinailangan niyang tumigil sa pag-aaral. Matapos nga ang mga anak ni Magdalena, siya na din ang nag-alaga sa bata at siya na din ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Makalipas naman ang 2 taon, isinilang na ni Magdalena ang pangalawa nilang anak ni Cesar. Masaya naman si Magdalena bilang isang full-time na ina. Subalit hindi maiwasan ng babae na maisip at malungkot sa kanyang mga pangarap na naudlot. Gusto sana ni Magdalena na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at maging isang nutritionist. At para muling makapag-aral, tinulungan si Magdalena ng kanyang mga magulang. Nanumbalik ang saya nga sa mga mata ni Magdalena nang bumalik siya sa pag-aaral. Ngunit hindi inakala ni Magdalena na ang desisyon niya na ito ay makakaapekto sa kanyang pagiging misis. Ang dating malumanay na asawa ni Magdalena na si Cesar ay unti-unting nagbago. Naging magagalitin ang lalaki sa kanyang misis. Naging seloso, possessive at controlling si Cesar kay Magdalena. Hindi niya pinapayagan si Magdalena na mag-makeup kapag pumapasok ito sa eskwelahan at si Cesar din ang namimili ng damit na isusuot ng kanyang misis. Bukod doon, kailangan din ni Magdalena na humingi muna ng permiso kay Cesar bago siya umalis ng bahay. At gusto nga ni Cesar ay mag-focus na lamang si Magdalena sa kanya at sa kanilang mga anak. Hindi nagtagal, mas lumiit na nga ang mundo ni Magdalena dahil miski pamilya niya ay hindi na niya nakikita dahil pinagbabawalan siya ng asawa niyang si Cesar. Ang dating masayahin at malaya na si Magdalena ay naging malungkutin sapagkat lagi na lamang siyang nakakulong sa loob ng kanilang tahanan. Nang tinanong naman si Magdalena ng kanyang pamilya kung bakit hindi na siya dumadalaw, sinubukan ng babae na magsinungaling at sinabi niya na busy lamang siya sa pag-aalaga ng kanyang mga anak. Labis namang nag-alala ang pamilya ni Magdalena kung may problema ba ito. Sumagot naman ang babae nang siya ay tinanong ng kanyang mga magulang at sinabing wala siyang problema dahil masaya siya sa piling ni Cesar. At ang tangi lamang nakakakausap at nakakadalaw sa bahay ni Magdalena
ay ang bunso nitong kapatid na lalaki. Subalit sa tuwing bibisitahin si Magdalena ng kanyang kapatid, napapansin ng lalaki ang pagkontrol ni Cesar kay Magdalena na tila ba robot. Pero noong taong 2014, na-realize ni Magdalena na hindi na niya kaya pa ang pakikitungo sa kanya ni Cesar. Kaya naman tinawagan ng babae ang kanyang tatay na si Juan at inamin niya na nga ang pangit na tato sa kanya ni Cesar. Hindi na nagsayang pa ng oras ang pamilya ni Magdalena at agad na sinundo ang babae kasama ang kanyang mga anak. Napakasaya nga ni Magdalena ng araw na iyon dahil sa wakas, nakatakas na siya mula sa malaimpyerong buhay kasama ang asawang si Cesar. Maligaya din ang pamilya ni Magdalena sapagkat kasama na nila ang babae. Magaan din ang loob ng mga magulang ni Magdalena dahil noon pa man tutol na sila sa kasal ng kanilang anak kay Cesar. Humingi naman si Magdalena ng tulong sa Women's Support Center sa kanilang lugar. Ipinorward ng center ang kaso ni Magdalena sa prosecution office, ngunit hindi sila agad kumilos para mabigyan ng proteksyon si Magdalena mula sa asawang si Cesar. Samantala, iba't ibang mga paraan naman ang sinubukan ni Cesar para bumalik sa kanyang piling si Magdalena. Gayunpaman hindi ito umubra kay Magdalena. Agad ding sinimula ng babae na ayusin ang divorce niya kay Cesar. At taong 2015 nang naaprubahan na nga ang divorce ni Cesar at Magdalena. Kalaunan muli naman nagkita ang dalawa para sa kustodiya ng kanilang mga anak. Napagkasundaan nila na mula Lunes hanggang Biyernes kay Magdalena ang dalawang bata habang si Cesar naman ang mag-aalaga sa mga bata kapag weekends. Nung una nga maayos ang naging setup ni na Magdalena at Cesar sa kanilang mga anak. Ngunit makalipas ang ilang buwan, nagkaroon na ng problema ang dalawa dahil hindi nagbibigay si Cesar ng pangsuporta sa dalawang mga bata. Kaya naman madalas makita ng dalawang mga anak ni na Cesar at Magdalena na nag-aaway ang kanilang mga magulang. Mahirap naman para kay Magdalena na ganon ang nangyayari sa kanilang pamilya. Lalo na alam niya na kailangan ng kanyang mga anak ang kanilang ama. Kaya naman kahit nalabag sa kanyang kalooban na ipakita ang kanyang mga anak kay Cesar, ay hinayaan lamang niya ito. Hindi naman tumigil si Cesar sa pagtawag kay Magdalena para pagbantaan ang buhay ng dati niyang asawa. Subalit hindi naman nagpaapekto si Magdalena kailanman. Nabuhay siya ng malaya at masaya. Taong 2018 nang si Magdalena ay nagkaroon na ng trabaho at siya ay financially stable. Nakita ni Cesar na maganda nga ang buhay ng kanyang dating asawa pero hindi ito matanggap ng lalaki. Pakiramdam niya iniwan siya sa ere ng dati niyang asawa habang siya ay punong-puno ng galit at lungkot. Kaya naman sinimulan niyang i-stalk si Magdalena para sundan ang lahat ng mga galaw nito. At January 13, 2018, maaga ngang gumising si Magdalena para pumasok sa kanyang trabaho. Nagpaalam siya sa kanyang nanay ni si Maria at sinabing sa hapon niya susunduin ang dalawang bata mula kay Cesar. Sinabi naman ni Maria sa kanyang nanay na magsisimba sila kinagabihan tulad nga ng kanilang nakagawian. At sinabi nga ni Magdalena sa kanyang nanay na doon na lamang sila magkita sa simbahan. At bago nga umalis, hinalika ni Magdalena ang kanyang nanay ni si Maria. Ngunit hindi inakala ng ginang na yun na pala ang huling beses na hahalikan niya ang kanyang anak. Matapos nga ang trabaho ni Magdalena, nagpunta siya sa park kung saan niya susunduin ang kanyang mga anak. At makalipas nga ang isang oras, nagtaka na si Magdalena dahil hindi sumisipot si Cesar kasama ang kanilang mga anak. Nag-intay din siya sa lugar habang tinatawagan si Cesar. At nang hindi nga sumagot si Cesar, nagdesisyon na si Magdalena na puntahan ang bahay ng dati niyang asawa. Subalit matapos iyon, hindi na nga muling nakita pa ni numan si Magdalena. Samantala sa simbahan, inaantay ni Maria ang kanyang anak na si Magdalena. Nagsimula at natapos nga ang misa pero hindi nagpakita si Magdalena. Agad namang tinext ni Maria si Magdalena kung nasaan siya, ngunit hindi nagre-reply o tumatawag si Magdalena. Nagmamadali ngang umuwi si Maria sa kanilang bahay sa pag-aakala na maaabutan niya ang kanyang anak at mga apo. Ngunit mali ang akala ni Maria. Nag-antay nga ang buong pamilya ni Magdalena buong araw para sa kanya, ngunit hindi umuwi ang babae. Kinabukasan, hindi pa din nakauwi si Magdalena kaya nagdesisyon na si Maria na pumunta sa bahay ni Cesar.
Agad namang pinapasok si Maria ni Cesar at ng kanyang nanay na si Sylvia. Sinabi nga ni Cesar kay Maria na nagpunta nga sa kanilang bahay si Magdalena pero umalis din ang babae bandang 10:00 ng umaga. Makikipagkita daw kasi si Magdalena sa kanyang mga kaibigan kaya hindi na kinuha ng babae ang dalawa nilang mga anak. Subalit, hindi naman naniwala si Maria sa kwento ni Cesar. Alam ni Maria na hindi ugali ng kanyang anak na umalis na walang pasabi at hindi kayang iwan ni Magdalena ang kanyang mga anak para sa kanyang mga kaibigan. Napansin naman ni Maria ang mga galos sa mukha ni Cesar. Kaya naman pag-alis ni Maria sa bahay ni na Cesar, nagpunta siya sa police station para i-report ang pagkawala ni Magdalena. Subalit nadismaya nga si Maria sa reaksyon ng mga pulis, lalo na at hindi agad kumilos ang mga ito. Sinabihan lamang si Maria ng mga pulis na umuwi na siya ng bahay dahil baka naglakwa siya lang umano si Magdalena. At dahil wala ngang aksyon ng mga pulis, mismong pamilya na ni Magdalena at kanyang mga kaibigan ang kumilos para hanapin ang babae. Agad nilang ipinakalat ang missing person poster ni Maria at nagtanong-tanong sa publiko. Nag-post din si Maria sa kanyang social media tungkol sa pagkawala ng kanyang anak. Bumuo na din sila ng search party na hinahanap nga si Magdalene sa iba't ibang mga lugar. Subalit walang naging magandang resulta ang lahat ng mga ginawa ni na Maria. Ganun pa man, hindi siya nawala ng pag-asa. Araw-araw siyang nagpupunta sa police station para sabihin na imbestigahan nga ng mga pulis ang ex-husband ni Magdalena na si Cesar. Ang palagi namang sagot ng mga pulis kay Maria ay umuwi na lamang siya at iimbestigahan nga nila ang kaso. Nag-isip naman ang pamilya ni Maria ng paraan para mapansin sila ng nakararami at para kumilos nga ang mga pulis. Kaya naman nagmarcha nga ang pamilya at mga kaibigan ni Maria, bit-bit ang mga karatulang nagsasabi na "Justice for Maria, find our daughter." Samantala, nakita naman ni Maria si Cesar na nakatayo lamang habang sila ay nagproprotesta sa harap ng kanyang karinderya. Pakiramdam nga ni Maria ng mga oras na iyon, tila ba walang pakialam si Cesar sa nawawala niyang dating asawa. At January 2018 nang nagring ang telepono sa bahay ni na Magdalena. Sinagot ito ni Maria at narinig niya mula sa kabilang linya ang mga katagang, si Magdalena ay nasa bahay ni Cesar. Pagkatapos noon ay bigla na lamang binaba ng tumawag ang telepono at naputol ang tawag. Ito ay kahit na gusto pa sanang magsalita ni Maria. Halong kaba at takot nga ang naramdaman ni Maria ng mga oras na iyon. Naisip na Maria na kung si Magdalena ay nasa bahay lang pala ni Cesar, bakit hindi ito tumatawag sa kanila? Sinabi nga ni Maria sa mga pulis ang tungkol sa tawag na kanyang natanggap, pero wala pa din silang ginawa. Subalit dahil naman sa kabi-kabilang mga protesta ni na Maria, napilitan na nga ang mga pulis na agad na umaksyon. At January 22, 2018, nagtungo nga ang mga pulis sa karinderyang pagmamay-ari ni Cesar. Hindi inaasahan ng mga pulis ang mga nakakakilabot na bagay na kanilang natuklasan sa kusina ng karinderya. Natagpuan ng mga otoridad sa kalan ang isang kaldero na pinaniniwala ang may laman ng labi ng tao. Paniwala nga nila, tila nga ba niluluto ang nasa loob ng kaldero. Sa sahig nga ng karinderya, nakita naman ng mga pulis ang itim na plastic bag na ganun din ang laman. At sa loob nga ng ref, may mga karne, ngunit hindi ito baboy o baka. At teorya nga ng mga pulis, ang labi ay walang iba kundi ang nawawalang si Magdalena. Agad namang tinawag ng mga otoridad si Maria para sabihin ang napakasamang balita. Mabilis namang nagpunta si Maria sa karinderya. Napasigaw na nga lamang ang ginang nang nakita ang sinapit ng kanyang anak. Agad na dinala ang labi sa laboratorio para sumailalim sa autopsy at DNA test. At sa autopsy result, lumalabas na pananakal ang naging sanhi ng pagkamatay ng labi ni Magdalena. At sa DNA test naman, positibong lumabas sa resulta na ang labi sa kaldero, plastic at ref ay ang biktimang si Magdalena. Mabilis naman kumalat sa buong Mexico ang balita sa pagkamatay ni Magdalena. Nabalot nga ng takot ang bawat isa dahil sa karumal-dumal na sinapit ng babae. Hindi naman makapaniwala ang pamilya at mga kaibigan ni Magdalena na ganon ang kahihitnatnan ng babae.
At dahil nga sa dami ng mga ebidensyang nakuha ng mga pulis sa karenderya, pinangalanan ng mga otoridad si Cesar, ang sospek sa ginawang karumal-dumal na pagpatay kay Magdalena. Pero duda ang mga otoridad na mag-isa lamang si Cesar nang inihiwalay niya ang labi ng dati niyang asawa. At nang nalaman nga ng publiko na mahigit sa isa ang naging sospek sa karumal-dumal na krimen, mas marami ang sumama sa mga protesta. Sigaw nga nila ang hustisya para kay Magdalena para sa brutal niyang sinapit. Naglabas naman ang mga pulis ng warrant of arrest para kay Cesar at sa kanyang nanay na si Sylvia. Sapagkat ayon sa investigasyon ng mga pulis, may partisipasyon ang nanay ni Cesar sa pagpatay kay Magdalena. At nang aarestuhin na nga ng mga pulis ang suspect na si Cesar, tanging si Sylvia lamang ang dinatna nila sa bahay ng mag-ina. Ito nga ay dahil sa bagal ng investigasyon ng mga otoridad, nakatakas si Cesar. Ikinagalit nga ng publiko nang nalaman na ang suspect na si Cesar ay nakatakas. Ganun pa man, hindi doon natapos ang lahat. At para nga laliman ang kanilang investigasyon, kinausap ng mga investigador ang dalawang anak ni Cesar at Magdalena. Dito nga napag-alaman ng mga pulis na nakita na magkapatid na pinatay ang kanilang nanay ng sarili nilang tatay at lola. Ang mga anak ng biktima pala ang naging saksi sa napakasamang ginawa ng kanyang tatay kay Magdalena. Kaya naman nagprotesta muli ang publiko nang nalaman ang tungkol sa mga anak ni Magdalena. Sigaw nga nila ang pinakamabigat na parusa para sa tumapos ng buhay ng biktima. Doble dagok naman para kay Maria ang trauma na dala-dala ng kanyang dalawang apo matapos nilang matunghayan ang pagkamatay ng sarili nilang nanay. Nag-alok naman ang prosecution ng 1.5 million pesos na pabuya sa makapagtuturo kung nasaan si Cesar. Ipinakalat nga ng mga pulis ang wanted poster ni Cesar at araw-araw nga ang ginawang paghahanap sa lalaki. Ngunit sa kabilangan ng lahat na iyon, hindi natunto ng mga pulis si Cesar. Dumaan pa ang mga linggo at buwan pero hindi pa din nahanap ang suspect. Samantala, kinasuhan naman si Sylvia ng murder at concealing of a crime at siya ay ikinulong. At December 6, 2019 ang naging trial nga ni Sylvia at napatunayan siyang guilty sa pagpatay kay Magdalena. Hinatulan si Sylvia ng 40 years na pagkakulong para sa pagpatay niya sa kanyang manugang na si Magdalena. At dahil hindi pa nga inaaresto si Cesar, humingi na ng tulong ang mga pulis sa ibang bansa. Sa pamamagitan nga ng Interpol, nag-issue na ng International Warrant of Arrest para kay Cesar. At kahit nga nakakulong na si Sylvia, hindi pa din napanatag ang pamilya ni Magdalena sapagkat malayo pa din ang totoong mastermind ng krimen na si Cesar. Dumaan nga ang 3 taon at sa wakas ay naaresto na si Cesar. At July 9, 2022 sa border ng Tinawa, Mexico, natagpuan ng mga Border Patrol Police sa kalye ang isang lalaking umiinom ng alak. Nilapitan ng mga pulis ang lalaki at tinanong ang kanyang pangalan. Nagpakilala naman ang lalaki na siya ay si Maximo Garcia at nagpakita pa nga ng ID. Subalit duda naman ang mga pulis sa sinabi ng lalaki. Kaya naman dinala nila ang lalaki sa police station para siya ay imbestigahan. Subalit dahil meron ng modern identification systems at kooperasyon sa iba't ibang ahensya, lumabas ang totoong pagkakakilanlan ng lalaki. Walang iba kundi ang pugante na si Cesar. Agad siyang dinala pabalik sa Taxo City kung saan siya inaresto. Si Cesar ay kinasuhan ng murder at concealing of a crime. Siya ay ikinulong habang nag-aantay ng trial sa korte. Ngunit paulit-ulit ngang na-delay ang trial ni Cesar dahil paulit-ulit din siyang nagpapalit ng mga abogado. Matindi ngang paghihirap naman ang naramdaman ng pamilya ni Magdalena dahil hindi pa din nahahatulan si Cesar. Hindi naman nagpaunlak si Cesar ng interview kung paano nangyari ang pagpatay kay Magdalena at kung ano ang motibo niya sa ginawa niyang krimen. At November 28, 2023, matapos nga ang 6 na taon, sa wakas ay nakamit nga ni Magdalena ang karapat-dapat na hustisya para sa kanya. Napatunayan si Cesar na guilty sa pagpatay sa kanyang dating asawa at hinatulan siya ng 55 years na pagkakulong. Pinagbabayad din ang lalaki ng kaukulang halaga para sa restitusyon sa pamilya ni Magdalena. Ikaw, sa tingin mo, sino kaya ang tumawag sa pamilya ni Magdalena para sabihin ang kanyang labi ay nasa bahay mismo ng dati niyang asawa? Marami pong salamat sa inyong panonood.
Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!